ina-declare natin sa ating mga puso, sa ating buhay, ng Diyos lang. Ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito.
Yes. Hallelujah. Let's give a shout of praise. Shout of praise. Kototasha. Oh, Rodotasha Paradaya Katata. Ah. Paradaya Katata. Rodotasha Paradaya Katata. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Walang ibang o Diyos, walang ibang Panginoon sa buhay na ito. Sa simbahang ito, Lord, sa bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas, sa Pasay City, walang ibang Diyos. Sa bawat tahanan, Lord, represented in this place, walang ibang Diyos. Kundi ang Panginoon ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang Diyos na napako sa krus. Ang nagligtas mula sa kapahamakan sa buhay na ito, Panginoon. Walang iba, ikaw lang. Itataas, pararangalan, sasambahin. Bukas, noon at magpakailanman, Panginoon, hanggang ginagawaran mo ang buhay na ito ng lakas at kakayanan. Walang ibang isisigaw na Diyos kundi ang Panginoon na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Sa iyo lamang ang pinakamataas na pagsamba ngayong umaga. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin na may pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Rio, ano nga ang title? Ano nga pong title ng sermon ko ngayon? Sige. Rio Trustworthy Managers. Praise the Lord. Amen. Malapit ng Pasko. February 21. Amen. Third week na agad tala ng February, oh. Sangkembot na lang, Marso na. Amen? Graduation na. Hindi pala. October na kasi tayo nag-start ng klase. The title of today's message of the Lord is Trustworthy Managers. Kung kayo po ay may Biblia, makikibukas po kayo sa akin sa Mateo Kabanata 25. Wala akong tubig, be. 14 to 30. Mateo Kabanata 25, 14 hanggang 30. (14 to 20 to 30). Sabi diyan, sabay-sabay natin basahin kung may Bible po kayo. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Ipinagkatiwala daw ang ano? Ari-arian. So, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at may isa pa'y 1,000 salaping ginto. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto.
Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto na kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinagsulit or pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tagapagtanggap o tumanggap ng 20,000 salapi at sinabi, Panginoon, ito naman ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman ang 2,000 salaping ginto na tinubo o kinita nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya't pamamahalain kita ng malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo tinanim at inaani ninyo ang hindi naman ninyo hinasik. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga na hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Pagpalain po ang pagbabasa ng banal na kasulatan. So sa binasa nating mga talata, napakahaba. Ang kaharian daw ng Diyos ay tulad ng isang mayaman na maglalakbay ng matagal at tinawag niya ang kanyang mga tagapamahala at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang kayamanan. Tama? Kaya ang title ng message ngayong umaga, Trustworthy Managers, no? Pinagkatiwalaan ng mayaman yung mga managers niya ng kanyang kayamanan. Bakit ipinagkatiwala? Para palaguin, para paramihin. Tama po ba? Yun po yung puso ng mensahe. At base sa mensaheng pag-aaralan natin ngayong umaga o binasa nating mga talata, merong 2 uri ng alipin or manager diyan sa binasa natin. Okay? There are 2 types of managers in the story. Number 1, yung trustworthy or yung tapat na manager. Okay? Yung dalawang managers dito sa binasa natin, no? Yung tumanggap ng 5,000 tsaka yung tumanggap ng 2,000 talents of gold. Sila yung nagsumikap, nagpuyat, nagpagod. Tama ba? For you to be able to multiply with that equivalent amount of talents, no? If we're talking about talents, yan ay limpak-limpak. Hindi lang yan 5,000 piso. Now, we're talking, dito sinabi ng Bible, 5,000 piraso ng ginto. That's huge amount of money. No? 2,000 ginto. Malaking halaga yon. At para kumita ka ng ganun ding halaga, ikaw ay namuhunan ng puyat, pagod, pawis, dugo. Tama po ba? Para mapagyaman yung pinagkatiwala sa'yo.
So sila yung mga trustworthy managers. Sila yung maraming chance para umupo, pero hindi ginawa. Sila yung maraming chance para humiga kasi masakit ng balakang, pero hindi ginawa dahil marami pang pagkakataon para kumita, para magnegosyo, magtrabaho. Tama? Gusto nilang matulog, pero may kliyente sa ibang bansa. May dapat pang asikasuhin, may dapat pang ayusin. Hindi nila ginawa. Sila yung mga tao na pwede namang magpahinga na dahil little by little, kumikita na, umaasenso na, pero hindi nila ginawa. Sila yung mga taong pwede nang ipagpabukas yung gagawin ngayon, hindi nila pinagpabukas, ginagawa nila ngayon. At yung pangalawang uri ng tao, o yung pangalawang uri ng manager, dito sa Bible, na binasa natin, yung idle. Yung idle, walang ginagawa. Kahit maraming gagawin, walang ginagawa. At ang tawag sa kanya ng Bible, anong tawag ng Bible? Sa Tagalog, medyo masakit nga sa Tagalog eh. No? Tamad, meron pang isang salita. Masama at tamad na lingkod, no? Foolish. So, ito yung uri ng manager na andyan na eh. Nasa iyo na yung puhunan, nasa iyo na yung kayamanan, nasa iyo na yung kakayanan. Kasi sabi naman ng Bible, the Lord gives us the ability to create wealth. Nasa atin na yon. Tama? Kaya lang, marami siyang chance na para pagyamanin yung ipinagkatiwala sa kanya, hindi niya ginawa. No? Ito yung mga mas mahaba pa yung upo kaysa sa tayo. Di ba? Mas mahaba pa yung upo kaysa sa tayo sa pagnenegosyo. Di ba? Kung tutuusin mga kapatid, hindi po totoo yung paratang niya sa mayaman. Hindi totoo yun. These are just alibis. Di ba? Kasi ang taong walang pangarap sa buhay, hahanap at hahanap ng mga dahilan yan para hindi siya magpursige, hindi siya magsumikap. Di ba? Kasi kung siya ay nangunguha ng hindi kanya, bakit meron siyang act of generosity? Hindi ba? Kung ako ay namimitas ng hindi akin, kung kinukuha ko hindi ko naman tinanim, sakim ako. Bakit ako magbibigay ngayon sa inyo? Bakit kayo pagkakatiwala sa inyo yung kayamanan ko? So, hindi totoo yung paratang nitong manager na ito na ikaw ay malupit na Panginoon. Hindi po totoo yun. These are just, ginawa niya lang yun alibi para hindi siya magsumika, para hindi siya magbanat ng buto. Di ba? In fact, napaka-generous nga eh. Napaka-generous binigyan. At nung lumago yung mga negosyo, sabi niya, halika, magsasaya tayo. Makibahagi ka sa kagalakan ko. Tama? These foolish managers, sila yung mga nakatingin sa negative, sila yung nagsasabi na hindi kaya, walang client, nakakatamad sa trabaho ko, yung boss ko ang sungit, di ba? Yun yung dalawang uri ng manager. And we are all managers of God's treasures. Sino ka ngayon dun sa dalawa? Kasi yung dalawang uri ng tagapamanihala, no? Sabi ko nga dyan, tayo ay mga tagapamanihala sa Tagalog ng manager, no? Ng kayamanan ng Diyos. At yung dalawang uri ng manager, dito sa binabasa natin, ay sumasalamin sa ating mga tao na pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang pagpapala. Galing ako sa palengke kanina, and I saw a lot of managers. Di ba? No? Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang sipag. Naku, ang dami. Kung ano-ano tinitinda. No? May nakasimangot na manager, may nakangiting manager. May nakita ako na may malaki siyang bag. Ang laki ng bag niya, hawak-hawak niya mga garapon. No? Mga garapon, sinisale stock niya yung mga namamalengke doon. Di ba? Ordinaryong garapon lang yun na may takip. Lalagyan daw ng kape, gatas, lalagyan ng kung ano-ano. Pero nakakabenta siya. Into my amazement. Di ba? Bakit? Magaling siya mag-sales stock. Pinagsusumikapan niyang palaguin yung ipinagkatiwala sa kanya. Kung ako, hindi ako bibili nun eh. Bakit? Kasi yung garapon na binibenta niya, marami akong garapon nung
Christmas tsaka New Year. Yung pinagtanggalan ng kaong, ng mayonnaise. Tama po ba? Tanggalin mo lang yung nakadikit doon. Mas cute pa doon sa binibenta niya. But he is selling. Bakit? Pinaghuhusay niya kung ano yung meron sa kanya. Nakuha niyo po ba yon? Sinisipagan eh. Di ba? Ginagalingan. Samantalang pwede niyang isipin, may bibili kaya na itong garapon ko? Ordinaryong garapon lang to na may takip lang. Na kulay brown pa. Di ba? Pwede niyang isipin na, naku, ang dami nilang garapon sa bahay eh. Pero alam niyo mga kapatid, yun na nga ang sinasabi natin eh. Di ba? Ang lamig. Hindi pa kayo giniginaw dyan? Giniginaw ako. Si Kuya Arnel nga, lumayas eh. Gininaw ka kay Arnel? Yun na nga, mga kapatid. Di ba? Ginalingan. Sinisipagan. Alam niyo mga kapatid, meron akong 3 bagay na nakita dito. Unahin ko na to, no? Meron akong 3 nakita dito. 3 truths. Meron 3 katotohanan dito sa Bible na pinag-aaralan natin. Number 1, the Lord gives us gifts. Ito ang katotohanan dyan. Binigyan tayo ng Diyos ng regalo. Regalo ng pagpapala. Based dito sa binabasa natin, sabi doon ng Bible, binigyan sila. No? Binigyan. Kaya nga mga kapatid, lahat ng resources, lahat ng dumarating na mga pagpapala sa buhay natin, whether material blessings, financial blessings, family, health, no? Lahat yan ay galing sa Diyos at pagmamayari ng Diyos. Tayo ay tagapamanihala lamang. Sabihin mo, managers. At sabi ng Bible, nakakagulat, ang sabi ng Bible, He gives us according to our ability. Binigyan niya tayo ng mga pagpapala according sa ating mga kakayanan. Kaya mga kapatid, huwag mong questionin si Lord, bakit ito lang ang binigay sa iyo for the meantime? Meron binigyan ng 50,000 pilak, meron binigyan ng 1,000 pilak lang. Di ba? Binigyan ka ng Lord ng kakapiranggot, yung isa, bakit ang dami-dami? Di ba? Huwag nating questionin ng Lord dahil alam niya, kilala niya tayo. Kilala niya ang capacity natin, kilala niya alam niya ang ability natin. No? Kaya hindi natin tatanungin si Lord, bakit ganun, Lord? Ang unfair mo. No. Because God knows us. Alam niya ang kakayanan natin. At ito ang totoo. Pag nakita naman ng Lord na ikaw ay nagsusumikat sa kakarampot na meron ka, di ba? Pag ikaw naman ay nakita ng Diyos na nagiging tapat sa kakaunting meron ka, at nakita ng Diyos na ikaw ay nagsisipag sa iilang meron ka, i-increase naman ng Lord yan. Dahil yung ability mo, yung kakayanan mo, nag-i-increase din. Tama? Good news po ba yon? Kaya ang kukunting meron sa iyo, pag-igihin mo, pagsumikapan mo. Kasi, pag nakita ng Lord na yung kakaunting napapadami mo, na pag-iigihan mo, pagtitiwalaan ka pa ng mas marami pa. Di ba? Meron kasi ibang konti, kakaunti na nga lang yung meron sa kanila, hindi pa pinag-iigi. Katulad nung nandun sa kwento. Ang daming dada, ang daming pero, ang daming kasi. No? Ikaw kasi, hindi ka mabuting Panginoon. Kinukuha, naku, hindi ang usapin doon. Walang logic doon. Regardless kung itong nagbigay sa iyo ay masama o mabuti, nasa sa iyong kakayanan kung paano mo. Walang bearing kung anong uri ng tao yung nagbigay sa iyo. Tama? Hindi ko maintindihan ng logic nung pinagbigyan ng 1,000 pilak. Kasi regardless kung anong klaseng mayaman ang nagbigay sa kanya, hindi doon nakabase yung pagtatrabaho, pagsusumikap niya? Hindi eh. Hindi ko makita yun. Kaya, based sa aking pag-aaral, ito ay nagdadahilan lang. Meron lang siya maidahilan kung bakit hindi siya nag-grow. No? Kaya sabi ng mayaman, dapat binangko mo na lang para kahit papaano tumubo pa rin. Di ba? Walang ginawa eh. Kahit pagpunta ng bangko, kinatamaran. Sabi ng Panginoon sana, kumita kahit konti. Wala eh. Ang tawag sa kanya, tamad. Di ba? So, ang katotohanan, lahat tayo binigyan. Lahat tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. Nasa sa atin kung paano natin pagyayamanin. Nasa sa atin kung paano natin palalaguin. Second truths about
this parable of talents, mga kapatid, that the Lord will hold us accountable. Di ba? Ipagsusulit natin sa Panginoon pala. O, tingnan mo, sabi dun sa verse 21, after a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Nag-accounting na ang Panginoon. And to tell you honestly, lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Lord, i-account niya yan sa atin. Anong ginawa mo? Binigyan kita ng maliit na tindahan, binigyan kita ng trabaho. Anong ginawa mo? Kung paano mo pinagyaman, iningatan, inalagaan ang mga pinagkatiwala sa iyo ng Lord, ipagsusulit niya yan sa atin. No? Tingnan mo, inisa-isa niya. Oh, ikaw, asan na yung binigay ko sa 5,000? Eto, tumubo. Bah, magaling. Ito yung mga taong nagpuyat kahit gusto na matulog. Pilit na nilalagyan ng toothpick ang mata, manatili lang na dilat. No? Kumbaga sa iFern. Ako, Panginoon. Di ba? Ang dami mo sanang gagawin. Sabi ni App, manood. Sumikap eh. Oh, sabi niya dun sa pangalawa, asa na yung 2,000? Eto po. Pinagsulit, hinanapan. Ikaw ba nang pinagtiwalaan na? Ano yan? Wala na? Thank you na lang? Hindi. Ipagsusulit ng Panginoon sa atin yan. Kaya kapatid ko, ano yung meron sa inyo, tiyakin nyo na ginagalingan natin. Diba? Kasi alam niyo kung bakit? Ano ang gusto mong ending sa pagsusulit sa iyo ng Panginoon? Yung sa 2 managers o yung pangatlo? Ikaw ba yung sasabihan ng Lord, dali ka, makisaya ka sa akin? O ikaw yung sasabihan ng Lord, ang tamad mo. Diba? Anong ginawa mo? Ang lakas-lakas mo. Matalino ka naman. Hindi ka pilay. Wala kang sakit. Anong ginawa mo? Diba po? Nanood ka lang kay Ivana. Nanood ka kay Rapi Tulpo. Pati away ng may away. Hindi ka naman kikita. Tumunganga ka lang. Ano ang gusto mong ending, kapatid? Pagsusulitin na ng Lord yung mga pinagkatiwala sa iyo. Ano kaya? Ano kaya sasabihin ng Lord sa iyo? Halika. Dahil pangatlong katotohanan ng pinapakita ng salita ng Diyos dito, the Lord will judge us. Huhusgahan ng Panginoon. Bakit? Ano sabi ng verse 28? Oh, nainis siya doon sa pangatlo eh. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more. Kung ano yung meron ka, bibigyan ka pa. At kung sino yung wala na kukunin pa sa'yo, yun natira. Ang saklap naman ng buhay kapag ikaw ay hindi nagsumikap. Kaya anong gusto mong ending? Anong gusto mong ending kapag pinagsulit na ng Panginoon yung mga pinagtiwala sa'yo? Kasi ito, habang yung dalawang kasama niya, nagsusumikap, nagtatrabaho, nakabilad sa arawan, siya nakaupo sa bahay, natutulog, kumakain. Kahulihan, ano na nangyari? Baliktad na. Yung dalawa, nakaupo na sa piging, nag-e-enjoy, nakasama ang Panginoon. Yung isa, sabi diyan, and throw the worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Kapatid, pag-igihan mo. Sabi mo sa katabi mo, pag-igihan mo. Diba? Pag-igihan mo. Diba? Ang saklap, no? Wala nang kinita, kukunin pa yung natira sa kanya. Ang tanong, paano malalaman ng Diyos if we are good managers? Diba? Paano malalaman ng Diyos kung ikaw ay naging tapat na katiwala? Simple lang. Diba? At ang sagot ay naroroon na sa binasa natin. Diba? Ano nga yun? Yun ang point number 2 natin. Nag-account yung Panginoon sa kanyang mga managers. No? Pagbalik ng lalaki dun sa story, pinatawag niya yung tatlo at nag-accounting siya. Nag-auditing. Diba? Sa panahon natin ngayon, paano malalaman ng Diyos? Okay? No? Paano malalaman ng Diyos if we were good managers? No? Malalaman niya sa pamamagitan ng 3 areas na pinagkatiwala niya sa ating mga pamamahala. Okay? Ano-ano yun? What are the 3 areas
Na-check ng Lord kung naging good managers tayo. Number one, how God will account us. Number one, through our family. Okay? Malalaman ng Diyos na we are good managers sa pamamagitan kung paano natin pinamahalaan ang ating pamilya. Hello, parents, listen to this. Di ba? As parent, titingnan ng Diyos kung paano natin pinamamahalaan ang ating pamilya, ang ating mga anak. Di ba? Remember, no? We are the first teachers of our children. Tayo ang unang guro niyan. Tayo ang nagturo diyan maglakad. Tayo ang nagturo diyan magsalita. Hindi po teacher ang nagturo diyan magsalita, ah. Sino po? Tayo. Kung ano yung mga unang naririnig niya sa atin, kung ano yung mga unang nabibigkas natin sa kanyang tenga, yun yung kanyang matututunan. Kaya kung ano ang ugali niyan, the way your children behaves reflects how you manage your children. Tama po? Yes. Kaya i-account tayo ng Lord sa ating pamilya. Di ba? Kaya nga, di ba, sabi sa statistics, maraming Filipino, no? Lalo na yung mga marami ang anak, isa o dalawa lang ang napagpatatapos sa kanilang mga anak. Bakit? Maraming magulang hindi napag-iisipan ang future ng family. Di po ba? Real talk ito. Nag-anak ng marami, nag-anak ng 6, isa lang ang nakatapos ng pag-aaral. Bakit? Yung iba hindi na nabigyan ng magandang kinabukasan. Bakit? Kasi hindi kaya. Hindi kasi na-foresee, hindi na-manage ng maayos. Di ba? Tuloy, yung bata, maaga pang nagtatrabaho. Di ba? O kaya, nangangamuhan na. I-account po ng Lord yun sa atin. Di ba? Mga tatay, makinig po kayo sa akin. Alam niyo po bang mas malaki ang pananagutan natin sa Panginoon? Sa Diyos? Bakit? Pansinin niyo po. Bakit mas kakaiba ang lakas na binigay sa atin ng Panginoon kaysa sa mga babae? Pansin niyo po ba, mga lalaki? Iba ang lakas natin. Iba ang puwersa natin. Yung ating energy, no? Yung ating capability na magtagal sa trabahong mabibigat ay mas matindi kaysa sa babae. Kasi, alam ng Diyos na ang katawan natin ang mababanat sa trabaho. Dinesign talaga ng Lord yan. Di ba? Kasi alam ng Diyos na ikaw ang magpapasok ng income sa family mo. Ikaw ang magpapasok ng kita sa pamilya mo. No? At kapag hindi natin nagamit, no, para buhayin ng pamilya natin, tatanungin tayo ng Diyos doon. I-account sa atin ng Lord yun. Di ba? Pwera na lang kung ikaw ay hasyendero, o kaya iridero, o kaya tagapagmana. Hindi mo kailangan magbanat ng buto. Pero utak naman ang pagaganahin mo. No? Kung paano mo iningatan, mga lalaki, kung paano yung iningatan yung babaeng ibinigay sa inyo ng Diyos, yan din po ay talent na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi po ba? No? Alam po ba natin yon? Kuya Arnel, Albert, Brother Mac? No? Ang mga babaeng ibinigay sa atin ng Diyos ay talent na ipinagkatiwala ng Panginoon. Di ba? Kung paano mo yan iningatan, inayos, no? Pagsusulit din ng Panginoon. Sabihin ng Lord, mabuting katiwala, bibigyan pa kita ng 5. Hindi, joke lang. Biro lang. So, yan ay pampagising lang. May mga nanyaantok na eh. No? O, babae, yan ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, ingatan natin. Pangalawa, saan tayo i-account ng Lord? Paano niya malalaman kung tayo ay we are good managers? Di ba? Number 2, God will account us through our employment or through our business. Sa pamamagitan ng ating trabaho o kaya negosyo. Di ba? Oh, pansinin mo, kapatid, nung wala ka pang trabaho o negosyo, nagpipray ka eh. Lord, bigyan mo naman pagkakakitaan. Lord, bigyan mo naman trabaho. Di ba? Pinakinggan ka ng Diyos, dumating ang trabaho o kaya negosyo sa buhay mo. Tapos, nung dumating na, nagre-reklamo ka na. Ha? Ang hirap naman ito. Nakakapagod naman. Meron man trabahong madali. Lahat naman nakakapagod. Di ba? Ano pa? Yung common language natin, pag nasa nakasuong na sa trabaho o negosyo, nakakatamad naman. Di ba? No? Nakaka-stress naman. Di ba? Oh.
At ang katotohanan yung mga kapatid, nung dinig tayo ng Lord, binigyan tayo ng trabaho, binigyan tayo ng negosyo, no? Titingnan niya kung paano natin minamanage yun. Di ba? Ang dami nating pangarap, pero kulang naman sa sipag. Di ba? Uy, may negosyo na ako. Start ka nang nangarap. Ang dami mo nang gustong gawin, dami mo nang gustong bilhin. Hindi mo naman sinisipagan. So, paano yun? Di ba? Ang dami nating gustong bilhin. Ang dami nating gustong puntahan. Pero ayaw naman nating mamuhunan. Anong puhunan sa trabaho, sa negosyo? Sipag. Tiyaga. Di po ba? No? Gusto natin ng magandang buhay, pero tinutulugan naman natin yung magandang buhay na gusto natin. Di ba? Inuupuan naman natin. Ang dami mong dapat gawin, pero nakaupo ka lang, nakatutok sa cellphone, nanonood ng Netflix. Ano kaya yun? Di ba? Alam niyo mga kapatid, ang totoo. Di ba? Ito ang totoo eh. Ang Diyos gusto ka namang i-bless. Kaya lang nga, nung binless ka naman ng trabaho o negosyo, namamanage mo ba ng maayos? Again, babalik tayo doon sa Bible, sa story na pinagbabasahan natin. Kung ikaw ay napagkakatiwalaan sa maliit, God won't hesitate to entrust you with bigger things. Di ba? Gusto natin ng magandang buhay, tinutulugan naman natin. Agang matulog, tanghali nagigising. No kaya yun? Yes, my brothers and sisters, may pananampalataya tayo. No? May pananampalataya tayo na ibibless tayo ng Lord. Pero mga kapatid, hindi po ilalaglag ng Diyos ang pambili ng pangarap natin. Tama po? Hindi po ilalaglag ng Diyos ang pambili ng pangarap. Pag susumikapan mo pa rin iyon, tapos, ang participation uli ng Lord, binigyan ka na ng business o kaya ng trabaho. Ano uli magiging participation ng Lord pag sinisipagan mo na? Bibigyan ka ng Lord ng wisdom. Bibigyan ka ng Lord ng favor. Bibigyan ka ng Lord ng attraction para mapalapit sa iyo ang mga kliyente mo. O kaya maganpanan mo ng maayos ang trabaho mo kung saan ka nagtatrabaho. Hindi po ba, mga kapatid? Sa bawat kapabayaan natin, sa mga oportunidad na binuksan ng Lord sa buhay natin, i-account ng Lord yan sa atin kung paano natin manage ng maayos. No? Kaya pag-igihan po natin, uulitin ko. No? Pinagkatiwalaan tayo ng Lord ng talent, gamitin natin, paghusayan natin. Pinagkatiwalaan tayo ng Lord ng opportunity. Pinagkatiwalaan tayo ng Lord ng mga bukas na pinto para mapalago tayo, para mapaangat tayo, para pagpalain tayo. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon. Amen? To testify ng konti, marami nagsasabi, Pastor, ang sipag nyo naman. Dapat nagpapahinga na kayo. Hindi eh. Hanggang nandyan yung opportunity, kaya ko pa naman, wala namang nasasagasaan sa gawain. Sige, gawin natin kung ano yung pwede pang magagawa. Besides, hindi lang tayo yung gustong umangat. Ito, may mga taong nagtiwala sa atin. Tulungan natin, gabayan natin, samahan natin. Diba? Kaya, kapag ikay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na umangat, lumago, pag-aralan natin. May binigyan ka ng Lord ng negosyo, pag-aralan mo yung negosyo mo kung paano mapapalago. Di ba? Hindi ka pa nga nag-e-effort, sinusukuan mo na agad. Huwag mong supuan yung magbibigay sa iyo o yung gagamitin ng Lord sa iyo para pagpalain ka. Konting tulak pa, konting sipag pa, konting pagsusumikap pa. Dahil yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Okay? Pangatlo, saan tayo i-account ng Lord? God will account us through our finances. Siyempre. No? Titingnan ka ng Diyos, how do you manage your finances? Ikaw ba ay one-day millionaire? Di ba? Parang pag natanggap mo yung paycheck mo, yung sweldo mo na isang buwan, feeling mo 1,000,000 ang hawak mo. 10,000 lang pala. Hindi ko naman minamalit yung 10,000, but you know, kapag nabarihan ng 1,000, tuloy-tuloy na yan. Di ba? Kaya titingnan ng Lord, di ba? Magaling ka bang katiwala o katiwaldas? I-account ng Lord if you faithfully manage your finances, especially in the area of tithing or love offering. Di ba? I-account ng Lord if you give faithfully to the church.
Okay, to be clear, my brothers and sisters, ang pagbibigay natin ng ikapo sa simbahan has nothing to do with us giving God money. Okay, ulitin ko. Ang pagbibigay natin ng tithes and love offering ay walang kinalaman sa pagbibigay natin ng pera sa Diyos. Ano ibig sabihin? God does not need anything from you. Yan ang katotohanan. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Bakit? Siya nga ang may-ari ng lahat eh. Di ba? You see, mga kapatid, inutos ng Diyos ang pagbibigay ng tithes and love offering hindi dahil kailangan niya ng pera. Anong katotohanan doon? Hindi niya kailangan ng pera natin. Bakit siya nag-command ng tithes and offering? Di ba? Dahil it is God's management training program for us. Tinitrain tayo ng Panginoon. Di ba? Gustong i-train ng Lord yung pagiging manager natin. Yung pagiging mahusay natin sa pagbabudget, sa pagmamanage ng pera. Kasi itong pinakamatinding problema ng tao. Pag may mismanagement sa pera, nako, kahikahusan ang sasapitin pag hindi natuto. O, pansinin mo mga kapatid, paano natin masasabi na God is teaching us a management training program? Di ba? Every time na may tinatanggap tayo, nagko-compute tayo, di ba? Compute. Ano pa? Ganon din yung manager sa McDo eh. Compute, magkano kinita, meron bang kulang, no? Ano yung mga dapat nang orderin, ano yung mga dapat nang ayusin, di ba? Oh, pag na-compute na natin, anong gagawin natin? We separate. Separate na natin yan. Yung mga manager doon, separate mo yung mga unang pumasok, yan ang unang lalabas. Di ba? Sino yung mga nagtrabaho dito sa fast food chain? Yung word na FIFO. First in, first out. No? We separate. And, pag nag-compute tayo, we separate, then we manage. Kaya nga, we are managers. No? And God is looking at you if you consistently managing the 10%. Tama po ba? Week after week, month after month, God is training us to manage our 10%. Kasi, mga kapatid, ang totoo, kung hindi natin mamamanage ang 10%, hindi rin natin mamamanage ng maayos ang 90%. Pag hindi natin na-manage ang 10%, hindi rin natin mamamanage ang 90%, ang mangyayari sa atin, 0%. Broke. Walang pera, walang natitira. Simple ang logic ng Panginoon. Bakit? If you are unfaithful with 10%, you will keep losing the 90%. That's the biblical principle of God in tithing. Kapag natutunan mo i-manage ang 10%, walang pakialam ang Lord sa 90% sa'yo yan. Pasaganahin mo yan. Diba? Pero, tithing is God's management training program for us dahil itong kakarampot nga na ito, pag naturuan mo ang sarili mo, ma-manage ito, God knows you can handle the bigger amount. You can handle the 90%. That's why maraming Christian broke. Nag-fail sila sa 10%, mag-fail sila sa 90%. Nakakasunod po ba kayo, mga kapatid? Yeah? Tapos sasabihin natin sa Lord, Lord, pasensya na muna, hindi ako makakapagbingay dahil short ang sweldo. Anong sasabihin ng Lord sa'yo? What are you talking about? Di ba? Alam mo kung bakit ka short, alam mo kung bakit wala ka ngayon. You mismanage the 10% that you must given to me. Reality po ng buhay ng mga Kristiyano. You want blessing? You want open doors? You want multitudes? Start managing your 10%. I'll show you paano mag-manage si pastor ng kanyang 10%. Ito po yung kinita ko first week of February. First week of February lang yan. I have 32,000 in one account. I have 20,800 in one account and 8,000. Binawasan ng 10% ng VAT or ng BIR. So yung 32,300 ko, binawasan ng 3,200.
Yung 20,000 ko binawasan ng 2,1. Yung 8,000 ko binawasan ng 850. So itong malalaki na to, ito na lang yung tira. Ang requested amount of withdrawal ko or encashment is 61,100 pesos. Okay? Yung total deduction because of withdrawal charges and 10% tax is 6,220. So, 6,260. Okay? Dahil 6,1 ang 10% ng 61,100, tapos may tig 50 dito sa tatlong ito na withdrawal charges. So, ang total deduction ni iFern sa kinita ko ay 6,260. So, ang take home ko ay 54,840. Tama po? Tama po ba yung computation? Okay? Requested amount, total deduction, net amount. So, eto na, magta-tights na ako. Paano ako magta-tights? Mali. Ang tights natin ay nasa gross. Kaya nag-tights ako ng 6,100. Pagpasok ng encashment ko sa ATM ko, ang unang lumabas sa income ko, dineposito ko sa BDO account ng Word for the World Pasay. Nakuha niyo po? Ganyan po mag-manage ang pastor niyo ng pinagkakatiwala ng Panginoon. Hindi po ako nag-umpisa sa kita na 60,000. Nag-umpisa lang ako sa 8,000, 12,000, hanggang naging 16,000, hanggang naging 20,000, hanggang naging 50,000, hanggang naging 60,000 1 week. First week ng February. Saan galing yan? Wala naman po kayong mga payin yung iba sa inyo that time. Blessing po ng Lord yan. Dahil napagkatiwalaan po tayo ng Lord sa maliit, pagkakatiwalaan tayo ng Lord sa malaki. Pwede kong i-tithes yung 5,400, sayang ang 600. Pero hindi. Hindi yun ang kinita mo. Ang kinita mo yung 61. Hindi yung kinita mo 54. Kaya kayo, kapag kayo magko-compute ng mga income nyo, huwag nyong tanggalin yung SSS, yung PhilHealth, yung pag-ibig. Isama nyo siya sa tataytsa nyo. Bakit? Yun ang kinita mo. Huwag kang magbawas sa neto. Magbawas ka sa gross. Nakuha niyo po? Kumita ka ng 12,000 isang buwan. Binawasan ni PhilHealth, binawasan ni SS, binawasan ni manager. Dahil may loan ka, ang natira sa'yo, 7,000. 700 ba tithes mo? Hindi, 12,000. 1,2 pa din. You see, kapag na-mismanage mo ang computation dito pa lang, magkakaproblema ka. May problema nga ako dito eh. Nagkamali ako ng tithes. Kung tutuusin, kung napansin po ng mga finance team natin, kulang ang tithes ko ng 10 pesos. Di ba? Kasi dapat, kung 61,100 yan, that's 6,110. So, short ako ng 10 pesos sa tithes ko. Pinapakita ko po sa inyo to not to brag, but to let you see how to manage finances properly. No? At ito po, Tuesday pumasok yung commission sa bank account, Tuesday ng tanghali, Tuesday ng hapon, bago kami mag-grocery, ito yung unang lumabas sa akin, yung tithes. Kasi first pa rin eh. First pa rin dapat ang Panginoon. No? You see, 10th of everything is not yours. It is for the Lord. Para sa Panginoon yan. Diba? Kung bumili ka ng 10 damit, ang isa dyan sa Panginoon, bigay mo sa may nangangailangan. Bumili ka ng 10 sapatos, ang isa dyan, hindi iyo. Huwag kang bibili ng 10. Oh, yung first 2 hours and 40 minutes ng buhay mo, araw-araw, hindi sa'yo yan. Tapos sasabihin mo, wala akong time mag-pray, wala akong time magbasa ng Bible. No! The first 2 hours and 40 minutes of your life, 10% ng 24 hours mo sa Lord yan. Huwag mo na.
And dami sa inyo, pagod na pagod. Bakit? Hindi mo ibinigay sa Lord yung 10th ng oras mo. Simple computation. If you will mismanage the 10%, you will mismanage the 90%. Ito po yung katotohanan na dapat nating laging isama sa prinsipyo ng buhay natin. Kung hindi ko mamamanage ang ika-10 bahagi para sa Panginoon, hindi ko mamamanage ang 90% na ibibigay sa akin ng Lord. I will end up 0%. Para sa isang ordinaryong tao, mahirap bitawan ng 6,000. Tama? Kalahating buwang sweldo na ng isang tao yan. Pero alam natin ang prinsipyo ng Diyos. Alam natin ang sinasabi ng Panginoon. Alam natin ang gustong mangyari ng Diyos. Sinasabi ng Lord, kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. And it's happening now. It's happening. Three accounts. Different withdrawals. Kung titingnan nyo naman yung oras, magkakaiba ng minuto lang. Kasi open mo yung isang account mo, i-close mo, i-withdraw mo, i-close mo. Next naman, pero pare-pareho po ng araw na withdraw yan. Hindi po magkakaibang linggo, hindi po magkakaibang buwan. Di ba? This is to inspire you this morning, my brothers and sisters. No? I-account ka ng Lord sa pamamagitan ng iyong finances, especially on your tithes and offering. Give it to the Lord completely. Di ba? Dahil alam naman ng Lord na gusto mo magbigay sa Kanya. Maliit o malaki, kung yan ang ika-10 bahagi para sa Panginoon, i-honor ng Lord yan. Ito po ang pinakapuso ng Panginoon sa pagpapala niya sa tao. Kung gusto natin na mapagkatiwalaan tayo ng Diyos sa malaking bagay, pagtitiwalaan tayo ng Diyos sa maliit na bagay pa lang. So how to be trustworthy managers? How to be trustworthy managers? Umulit lang yan siya. How to be trustworthy managers of God's treasures? Number 1, by being accountable. No? Pag dumating sa iyo yung pagpapala, kapag dumating sa iyo yung pinagkatiwala sa iyo ng Lord, be accountable. No? Nasa iyo yan, nasa iyong mga kamay yan, pinagpala ka ng Lord ng trabaho, ng negosyo, pinagpala ka ng Lord ng pamilya, pinagpala ka ng Diyos ng lakas, ng talino, ng kakayanan. Be accountable sa ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Okay? Be accountable sa pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Ano ibig sabihin ng accountable? Ownership. Huwag mo isisisi sa iba, huwag mo ipagkakatiwala sa iba yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Ikaw ang accountable dyan. Pangalawa, by being disciplined. No? Kung gusto mo maging trustworthy manager ng Panginoon, i-disiplina mo sarili mo. Okay? Huwag kang lalagpas sa 90%. Hanggang dun ka lang. Pinagkatiwalaan ka ng talino, ng lakas ng katawan, huwag mo asbusuhin yung katawan na binigay sa'yo ng Lord. Disiplinahin mo. Okay? Pangatlo, by being in control. Take control. Diba? Nasa yung control ang lahat ng bagay. Lahat, basta pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon yan, nasa control mo yan. Kaya walang ibang babalikan ng Lord. Tingnan mo, wala namang ibang binalikan yung mayaman doon sa story. Tama? Walang ibang binalakan kundi sila kasi silang may control doon sa ipinagkatiwala niyang yaman at kakayanan sa kanila. And, pangapat, how to be trustworthy managers of God's treasures by being faithful. Okay? By being faithful. So, of course, if you want to be trustworthy, be faithful. Okay? Be faithful, maging tapat ka, maging totoong katiwala ka. Okay? Amen? Maging mabuting katiwala. Hindi katiwaldas.
Katiwala. Amen? So, nasa iyo ang control, no? Na hindi ka magpapadala sa mga needs. Nasa iyo ang discipline na consistently you separate the 10% of the Lord. You consistently, sa ibang bagay pa, discipline. Pag sinabi mong ng katawan mo na tulog na ng alas 10, tulog na. Huwag mo nang paabuti ng hanggang alas 12 ng hating gabi. No? Dahil nasa iyo ang control, nasa iyo ang discipline. Nasa iyo ang ability. So, kapatid, I am so excited on how God will give you management, no? In this 2021. Marami papamanage ang Lord sa iyo. Marami papaayos ang Panginoon sa iyo. Just remember this message this morning. Ito ang maging batayan mo kung paano ka magiging mabuting tagapamanihala ng Panginoon. Amen? Sige po, tayo po yumuko sa pananalangin. Excited na silang mag-tights, nagkukuhaan na. Hindi pa tapos ang preaching. Sige po, tayo po ay yumuko sa pananalangin. Lord, salamat sa pagkakataon na pinagkatiwalaan mo kami. Thank you, Lord, for trusting us. Thank you, Lord, for giving us treasures that we could manage. Lord, kung kulang pa yung skills, kung kulang pa yung kakayanan, Lord, hindi mo ito nakikita sa amin. Dahil pinagkatiwalaan mo kami sang-ayon sa aming kakayanan. Kailangan lang namin gawin pagtrabahuhan, pagsumikapan, pagyamanin, pagyabungin. Dahil yun po ang gusto mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami na in the coming weeks, in the coming months, in the coming years, Lord God, we will really be a good managers para sa iyong kapurihan at karangalan. Salamat po, ito po ng aming samadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Paabot nga ako ng isang bote ng yung Milka na lang or yung Ferndy. Hindi ko lang na-discuss, dagdag ko lang po ito. Para sa may mga tindahan, may mga grocery stores, how do you tithe? Ito pong bote ng supplement na to ay 1,100 pesos. Tama po? Pero ito ay mabibili mo lang ng 660. Ibig sabihin, kada benta nito, sa 660, meron kang 440. Okay? Nabenta mo siya 1,100, magkano ang tithes mo? Hindi 1,000, hindi 110. Ang tithes mo, doon sa kinita mo, sa 440. Kasi yung puhunan naman, hindi mo natatitesa kasi natitesa mo na yan eh. Diba? Halimbawa, namuhunan ka dito sa supplements na to ng 10,000. Yung puhunan mo doon, galing yun sa trabaho mo, natatitsan mo na. Tama? So, kung ikaw ay nagsiselling, may tindahan, paano ang computation ng tithes? Kung ano yung kita. Kung kumita ka dito ng 400, ang tithes mo doon, 40. Tama po? Hindi 110. Doon ka kukuha ng tithes sa kinita mo. Kaya sa meron kaming kilala, si Ninang Ella, di ba? No? Pag siya ay nagko-compute ng kanyang tithes, magkano ang pinuhunanan ko ngayong araw na ito? Ano ba yung kinita? So that we know, no, we are good managers. You compute, you separate, and manage. Tama po? Tama. Yung pinupuntahan naming farm sa Batangas, ito po napakalalim na Kristiyano. Alam niya kung mag-tithe siya, ang tithes niya 1 year. Nag-i-issue na siya ng cheque sa simbahan. No? Sa Word for the Worldly pa. Ganun siya katindi. No? Sabi niya, paano pag sobra ang tithes? Okay lang. Sa Panginoon mo naman binigay yan. Paano pag kulang? Madaling magdagdag. Ayaw niya lang na malalaktawan siya o hindi siya makakapagbigay ng tama sa Panginoon. So it's time for you to give your tithes and love offering. God bless you as you give that hard-earned money in the welfare of God. Amen? Sige po. Ano to? Hindi mo nagpunta si Joran B. Kukunin na lang nila sa kanila. Sige po, tayo po Naka-lockdown ay sila. sa Lord. Naalala ko yung kwento ng isang pastor na meron daw po isang member ng church na pag nagbibigay, laging nagkakapa sa bulsa.
pinipili yung pinakamaliit doon sa bulsa niya. Tapos, hindi niya tinitingnan na ibigay niya. Tapos, nung magbilangan na, naibigay niya po butones. Pupuntahan ka. Sige po. Magbigay tayo kay Lord, ibigay natin yung tama. Sabi nga, give what is right, not what is left. Hindi yung natitira. Ayan, sige po tayo ba yung magbigay sa Asa ko, tuminig ng panalangin, bawat daig, bawat higpit, ay iyong nababati. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay lumalaig. Tingin itong pagsamo, kagabi ng paglapit. Kawat Diyos na mabuti at tapat, ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninindig, at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ay Diyos na sumasagot at tuminig ng panalangin. Bawat daig, bawat ibig ay iyong nababalik. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay lumalaig. Tingin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat, ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninindig, at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat, ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninimlik, at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Sumasagot
sige po, extend po natin ang ating mga kamay. Lord, salamat Panginoon sa mga puso na matapat po Panginoon na nagbibigay sa iyo, Lord God. Lord, ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay gamitin mo, Panginoon, upang patuloy na ang iyong bahay-sambahan ay lumago. At marami pa pong kaluluwang maabot, Lord God. Pagkat ito, Panginoon, ang prinsipyo mo, Panginoon, ang ibigay po namin ang nararapat ay para sa iyo, Lord God, ang 10%, Panginoon, ng aming pinagkukuhanan, Lord God, ng mga hanap buhay. Lord, salamat na ito ay magagamit, Panginoon. Pagpalain mo po ito at patuloy na ibalik, Panginoon, sa mga puso na patuloy na nagbibigay diyan sa iyo, Lord God. Lord, salamat po. Ito pa yun ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. Tayo po yung magsasara sa gawain. Tayo po ay patuloy na magbigay ng parangal sa Lord. Taas natin kanang kamay. Pumayo kayo na bitbit ang pagpapala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Patuloy na ang pagpapala niya ay dumaloy sa inyong mga buhay. Patuloy na makita niya ang inyong pagsusumikap at pagpalain ng lahat ng inyong naisin sa buhay. At patuloy na samahan kayo ng Panginoon upang anumang gagawin ninyo ay magpipigay ng parangal sa kanyang pangalan. Lord, as we dismiss, may your headship protection be upon us. Hayaan mo matulungan mo kami, Panginoon, na patuloy, Lord, na manatili sa iyong kalooban sa isang linggo na darating sa buhay namin at igagawad mo. Patuloy mo kaming ilayo sa anumang kapahamakan, aksidente at mga karamdaman. At patuloy, Panginoon, na matamasa ang pag-iingat, ang pagpapala mula sa iyo. Sa iyo po lamang, pinakamataas na pagsamba. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Core leaders meeting, saglit lang.